The next Senate President will spend nearly 1 billion pesos. At sinasabi ng batas natin, ang limit ay 200 million. Come on. Nakikita mo sa paligid mo maniniwala ka. Ngayon, bakit ka pa tatakbo kung ganyan pala kamahal? Sagot, maliwanag, dahil mababawi mo, may tubo ka pa. Si incumbent Senator Miriam Defensor Santiago pa ang unang magsasabi na wala ng senador na umaalis ngayong mas mahirap sa pwesto. What? You have a death wish? Gusto mong magpakahirap ka ng katawan mo tapos magpasweldo ka ng 35,000 sa sarili mo? No way. This doesn't compute. Dahil mag-invest ka hanggat sa manghiram ka o mangsanla ka. Sabihin mo na, itong mga senador na ito, walang mananalo sa kanila na hindi gagastos ng hindi kukulang sa 50 million pesos. Malaki ang benepisyo ng pagiging senador ng Pilipinas. Totoo't kakarampot nga lang ang sweldong 35,000 pesos na tinatanggap nila buwan-buwan. Ito ang nakasaad sa konstitusyon, pero hindi ito lang ang kinikita ng senador. Your question really is how much does a total senator earn a month? Answer, at least 200,000 kung hindi ka nagnanakaw. Kung nagnanakaw ka, madali ang milyon sa isang buwan. Ang hindi alam ng marami ay umaabot sa 2 milyong piso ang allotment sa bawat senador buwan-buwan. Ang 1 milyon ay para sa kanyang opisina. At ang 1 pang milyon naman ay para sa pagiging chairman niya ng isang komite sa Senado. Nahati sa 2 ang bawat 1 milyong budget na ito. 500,000 para sa kanyang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Halos 500,000 rin para sa kanyang personal services. Theoretically, bawat buwan, merong 1/2 milyon ang senador para pang sweldo, may 1/2 milyon siya parang panggastos sa opisina. Sabihin niya, hindi, gusto ko mag-ipon ng pera para sa gobyerno. Wala akong i-recruit, wala akong kukunin. Kung hindi sekretarya ko lang, na tagasagot na lang ng telepono ko, tagatanggap ng bisita ko. Pero tanungin mo yung senador na iyon, binalik mo ba ang pera sa Senado o tinago mo para sa sarili mo?